Napansin mo rin ba na parang kung ikukumpara mo few years back, kung yung kinikita mo sa trabaho mo ngayon, noon nagkakasya pa o kaya may pakonti pang sobra. Pero sa panahon ngayon, dahil sa inflation, talagang kahit anong sipag mo sa trabaho, na kahit anong pagtitipid ang ginagawa mo, kahit anong computation at pagbabudget ang ginagawa mo, bakit parang ang hirap? Parang kulang pa rin? Anong nang nangyayari, 'di ba? Parang minsan naho-hopeless ka na sa situation mo. Kaya hindi natin maiwasan, maraming mga Filipino naghahanap talaga ng ekstrang pagkakakitaan. At ngayon, online talaga yung kadalasan, 'di ba? Pero dito din minsan napapahamak yung ibang tao kasi nga naghahanap sila ng easy money, yung easy income na ganyan, at kadalasan nauuwi sa mga scam pala na business or mga hindi legit, fly by night, yung mga ganyan, 'di ba guys? Actually, kung ako, i-share ko nga din sa inyo, nangyari na din sa akin yun noon, 'di ba? Before doing real estate na, ewan ko ba, parang yung mag-invest ka ng, online ko lang din yung nakita, yung wala kang gagawin, tapos yung invest ka ng money, and then ito yung maano sa'yo, parang kataka ka, parang wow, nagagawa. Kasi kung totoo pala yun, bakit hindi nagagawa ng bangko? 'Di ba? Kung ganun pala, pwede ka palang kumita ng ganun. Yun pala scam. Sabi, ang daming na loko nun. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta sasali sa mga ganun online na nanghihikayat na mag-i-invest ka ng ganito every 1 week or 2 weeks or 1 month. Ganito yung magiging interest ng pera mo nang wala kang ginagawa. Tapos magpapakita pa sila ng may permit sila, may SEC sila, yung SEC permit, ganyan. Pero hindi rin naman pala legit. Or kung legit man, is hindi pa rin naman pala ganun ka-establish yung negosyo. So, masasayang lang talaga yung investment mo at medyo malulugi ka lang talaga, mafo-frustrate ka lang. So, bakit nga ba ganito yung nangyayari, no? Ang masasabi ko lang sa inyo, guys, recently ko lang naiwan yung typical 8 to 5 or 9 to 6 job, however you want to call it, diba? Wala na akong boss ngayon, kundi yung sarili ko o yung mga kliyente ko. Yung aking, actually, it's really the brand that I'm trying to build. At yung brand na yun is ako mismo. 'Di ba? Kasi ito na nasa real estate na ako. Ito na yung pinasok ko. Ito na yung pinaninindigan ko ngayon dahil I started 3 years ago, 'di ba? At nakita ko naman na talagang although hindi siya madali, maraming challenges, syempre, yung mga pressure, nandiyan dyan, di ba? Nakaka-pressure din talaga. Yung, kapag nasa sales ka, actually kahit any industry naman, kahit hindi real estate, basta sales industry, hindi mo talaga maiiwasan na nandiyan yung mga matitinding pressure and stress. Pero ganoon naman talaga kasi ang buhay, 'di ba? Pero worth it ba siya? Yun na lang tanong, kasi kahit nga wala ka sa sales, nagkatrabaho ka lang sa isang company, private company or public or whatever, 'di ba? Nandoon pa rin yung stress eh. Pero yung kinikita mo base doon sa stress na yun is hindi niya nako-compensate yung mga yung mga paghihirap mo. So depende kung ano yung mas nagbibigay sa ng compensation, 'di ba? So in this case, bakit nga ba natin kailangan ng side hustle? Una, kapag meron kang trabaho ngayon na full-time, that's good for you kasi marami pa rin namang naghahanap ng work, 'di ba? Pero as much as possible, try your best talaga na magkaroon ka ng side hustle apart from that full-time job. Kasi ako, ganun yung ginawa ko eh. I had a full-time job, 'di ba? Pero hindi ako nag-stick doon lang. Actually, at some point pa nga, 3 income streams talagang, or trabaho, pinagsasabay-sabay ko, guys eh. Kasi talagang sa isip ko parang iba talaga kasi yung inflation. Ang hirap mag-leverage. And what do I mean by that is, okay, sige, nababayaran mo yung mga bills mo,
'di ba? Nakakakain ka ng maayos, may mga 'di ba, may mga gano'n. Pero walang leverage na nangyayari. Parang anong nangyayari, parang habang buhay na lang na ganyan, 'di ba, na hindi tayo nag-grow sa ginagawa natin, kung ano man yung ating chosen career, 'di ba? So, we really need, no matter kung anong age ka ngayon, it doesn't matter. Walang pinag-usapan ito kung you are in your 20s, you are in your 30s, 40s, or 50s. It doesn't matter at all. Kasi kapag gusto mo ng growth, kahit ilang taon ka na ngayon at kahit ilang taon ka na dyan sa kumpanya mo, kahit ikaw pa ang ugat na ng kumpanya na yan, 20 years, 15 years ka na dyan, pero alam mo na kailangan mo na talagang mag-grow outside of it, do it. Piliin mo yung sarili mo. Okay? Gawin mo yung bagay na alam mo na in the long run, yun yung makakapagbigay sa'yo ng peace of mind at ng financial freedom. Diba, guys? So, for the sake of this video, let's say, real estate yung gusto mong side hustle. Paano mo ba yun mapagsasabay? Ito yung tips ko sa inyo kasi ito yung experience ko. Ito kasi yung ginawa ko. So, kahit may full-time job ako, Monday to Friday, the good thing is pang-umaga naman yun. Saturday, Sunday, hustle talaga. As in, grind. Ganon. Meaning to say, hindi ka na nag-day off. Ganun talaga siya. At may mga bagay na kailangan mong i-give up. Ang una kong give up, Netflix. Nag-unsubscribe ako dun. Kasi alam ko yung grabing oras na nasasayang ko eh. 'Di ba? Na dapat binibuild ko yung sarili ko, yung brand ko sa social media, tapos napupunta lang saan? Sa Netflix. Nasasayang yung oras. Kasi nakaka-addict po talaga yung mga series, yung mga movies, yung mga drama, na mga ganyan. Di mo kaya, ang hirap niyan kontrolin. Kaya, ikaw na lang yung gumawa ng paraan para makaiwas doon. Gawin mo yun. Kayanin mo, tiisin mo, disiplinahin mo yung sarili mo na magawa mo yun. Kaya mo yan. Pag sabi mo lang na parang ang hirap, ganyan, mas gusto kong pagkatapos ng trabaho, humilata, manood ng Netflix, mag-enjoy, mag-chill, Netflix and chill, ganyan. Yeah, easy to say, 'di ba? Pero after 1 to 2 years, may nagbago? Or same pa rin yung kalagayan mo? Kasi wala kang binago. Pero try mong maging focus na talagang sabi mo sa sarili mo, ayoko nang manood ng Netflix muna, kahit 1 year lang. Unsubscribe to Netflix, and then focus ka sa binibuild mong brand. Okay, whatever it is, pero just for the sake of this video, kasi real estate naman din yung background ko. So, let's stay real estate. Okay, so paano mo ba yun umpisahan? Meron kang full-time job, tama? Gumagamit ka pa rin ng cellphone, kahit may full-time job ka. So, yung paggamit mo ng cellphone, instead of using it for something else, something not really useful to you, then, kung napanood mo yung video ko kung paano maging real estate agent, alam mo na yung simple process, di ba? Kung paano ka papasok sa real estate. Pero kung hindi mo pa yung napapanood, just visit my channel and nandoon lang yung video ko para you know how to become and start your real estate career, how to become a real estate agent, whether full-time man yan or freelancer. Okay, guys? So, let's say, napanood mo na yon, na alam mo na kung paano maging real estate agent at nakapag-decide ka, okay, sige, gagawin ko na to, magiging freelance real estate agent ako. So, pag may full-time job ka, yung mga oras na libre ka, ginagamit mo lang yung cellphone mo, build your brand online. So, dyan yung papasok yung pagkakaroon ng sarili mong account and branding sa social media, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, and kung anumang platform yan, di ba? And then, pag Saturday and Sunday, use those days, 2 days na yan, na weekend na yan, na kung kailangan mag-video, mag-pictures, mag-training, mag-product knowledge seminar, alamin yung project, di ba? Because product knowledge is also key in your success sa real estate. So, gawin mo yan ng
consistently buong isang taon as a side hustle na hindi ka nag-expect ng kahit ano nakikita ka kaagad kasi hindi naman talaga agad-agad ang kita. Pero makikita mo yung progress na nag-improve ka kasi invest ka muna sa sarili mo, 'di ba? Invest ka muna sa sarili mo na makita muna ng mga tao, ng mga kliyente mo na alam mo yung ginagawa mo, na you are someone they can trust and you are someone that can really help them understand the market, understand the investment in properties that they are going into. Ganun muna. Kasi basically pag nasa sales ka, it's really secondary na lang whatever product or service that you're selling eh. Ang unang-una talagang binibenta mo sarili mo. Tama ba? So, dun ka muna mag-invest. Gawin mo yan as a side hustle na hindi, yung na hindi tipong dahil hindi ka bumibenta ng ilang buwan or ano, is nadi-discourage ka na, susukuan mo na, which is in the first place naman talaga dapat ang mindset mo is invest ka muna sa sarili mo, sa knowledge na gawin mo muna expertise to. Sales, whether you like it or not, it will follow. It will follow. Okay? So, real estate side hustle, it will be rewarding kung seseryosohin mo siya, kung talagang uunawain mo siya. At baka sabihin mo, parang pinapatay ko naman yung sarili ko noon, Saturday, Sunday, real estate, tapos Monday to Friday, yung work ko, yung family ko pa, ganyan. Paano pa ako, guys? Buhay na buhay pa naman ako. Kasi ganito yun, guys. Pinakamahalaga is yung, dahil nga nag-invest ka sa sarili mo, sama mo yung health mo doon. Hindi ka dapat nagpupuyat. Yung tulog, ako actually tulog lang yung pahinga ko. Yun ang mahalaga sa akin. Basta meron akong 7 to 8 hours of sleep, okay na ako. Kasi napaka-basic ng tulog, pero karamihan sa mga tao ngayon, kahit na hindi naman sila ganun ka-busy, kulang sila ng tulog. O kaya deprived talaga sila, o hindi sila makatulog. So, napakadami nating mga issues or vices or whatever it is na nilalaban natin sa sarili natin, di ba? Pero if you really want something, gusto mo talaga siyang umpisahan, no excuses, gagawin mo siya. Kung seryoso ka. Kung talagang meron kang gustong marating, di ba? And again, hindi talaga siya magiging madali, pero embrace mo yung challenges, embrace mo rin yung rejection. Tandaan mo, pag nasa sales ka, lagi niyang kakabit ang rejections. So, kung ikaw yung tipo ng taong madaling panghinaan ng loob, take it as a challenge na matitrain ka. Na ikaw na yung tipo ng tao na, ay, kayang-kaya mo na palang tumanggap ng kahit anong klaseng rejection sa buhay pag nasa sales ka. Kasi mas lalong titibay yung loob mo, ikaw yung tipo ng tao na parang wala kang hindi kayang harapin, na kahit anong rejection sa mangyari sa buhay mo, magtutuloy-tuloy ka lang. 'Di ba? Ikaw lang naman kasi, wala namang ibang magpupush sa'yo ng kung anumang vision or goals ang meron kay. Sarili mo lang ang nakakaalam niyan. At kung paano mo yan mararating, paano mo yan makukuha, hindi talaga yan madali. It really takes time. It might, actually ako sinasabi ko nga kahit 5 years ka pa sa real estate or 10 years ka pa, di mo pa rin masasabi na ito na yun, di ba? Yung, kasi kung ano yung naging production mo, di ba, nakadepende talaga yun sa'yo. So, masasabi ko ba, ako, personally, kung ma-reach ko na yung first 1 billion personal sales ko, masasabi ko na ba na, ay, successful na ako, ganyan. Actually, di ko nga alam kung paano ko rin talaga i-define yung success sa sarili ko, sa real estate. Basta, ang akin lang, kung every year, nag-grow ako, okay na ako doon. Halimbawa, start ka as a salesperson, and then you hit a certain number of sales or amount of sales. And then, na-promote ka as a sales manager. Tapos, gusto mo pa mag-grow dahil nga talagang nasa puso mo yung real estate. Nag-aral ka uli, nag-real estate management ka. Tulad ng ginagawa ko ngayon, para sa goal mo naman na maging licensed real estate broker.
So, para sa akin, kahit yung mga simpleng milestone lang na gano'n, success na yun. Hindi mo siya masyadong i parang di siya masyadong magsi-sink in sa utak mo. Kasi the moment na sinink in mo sa utak mo na successful ka na sa ginagawa mo, baka maging ano ka na, kampante. Which is isa yan sa pwede mong maging kalaban pag masyado ka ng kampante. Instead of that, focus on growth. Mas maganda. Focus on learning more and focus on reaching out to more people, to more clients na pwede mo pang matulungan. 'Di ba? So, it's really more of like yung tinatawag nila na if you feel fulfilled sa ginagawa mo. 'Di ba? Regardless of how big or how small it is. Pero nandoon yung fulfillment na tinatawag. And kapag maraming nare-resolve, I mean, wag na rin tayong no? Parang real talk din naman. Marami talagang nare-resolve yung pagkakaroon ng enough financial capacity. 'Di ba? Yung financial freedom na tinatawag. It's not to show off or to anything na kapag meron ka nun. Pero the more na nagkakaroon ka ng yung financial status mo ay mas umuokay kumpara in the past. The more na naiisip mo na money is just a tool, right? Money is just a tool. Na it's really how you use it. And sa sales, tuloy-tuloy lang. Kasi pag kumurap ka, 'di ba? Pag kumurap ka at hindi ka naman umaasa sa typical job, sa commission ka umaasa, is maaaring ma-jeopardize yung mga plano mo. 'Di ba? Kaya tuloy-tuloy ka lang and at the same time, pag kumikita ka, dapat ini-invest mo rin sa real estate din, sa properties din, na alam mo na magpo-produce ng income na in the next few years, in the next couple of years, 'di ba? Magkakaroon ka ng passive income sa investment na yun. Alam mo na may napuntahan yung kinita mo, hindi lang siya yung tipong dumating sa'yo yung kahit gaano pa kalaki yung pera na yan. Kung hindi mo naman siya alam kung paano i-manage, wala ring mangyayari. Tama ba guys? So, I advise na kung kaya mo, kaya ng oras mo. And I believe naman talaga na marami talaga 24. We all have the same number of hours naman in a day, diba? Talagang kaya naman talaga. Nakadepende na lang kung ano yung ipaprioritize mo. Kasi kung ti-check mo nga yung cellphone mo ngayon, tignan mo kung ilan yung screen time mo na nauubos niyan. Tapos hindi siya sa business na pupunta, hindi sa brand na binibuild mo, hindi sa sarili mo. Sayang lang. Pag hindi natin tinake advantage yung social media and yung technology, tayo yung lugi. Kung gusto nating sabayan yung bilis ng technology, ng pagbabago ng technology, at bilis ng takbo ng social media, gawin mo na yun ngayon. Kasi tuloy-tuloy lang yan. Yan na po, nandito na talaga tayo sa era na to na everything is online. Diba guys? So, i-grab mo na yan. Take advantage mo na yan. I am a nobody, right? But why am I doing this video? Malay mo, merong isa o dalawa na makapanood nito and kahit papano may matutunan sila, may makuha silang insights at makatulong yun para makapag-start sila na to make some change sa whatever decisions they're having in their lives right now. Okay na ako dun, di ba? Kasi hindi naman tayo yung mga katulad ng mga influencers or ano dyan na they have millions of subscribers, diba? We're not like that. But despite of that, I'm still happy to be doing this video. So yeah, I will keep doing this video, things na pwedeng makatulong sa inyo sa kung gusto nyo mang pasukin yung real estate, diba? Here in the Philippines. And again, guys, thank you for watching and this is Nicole. Have a nice day.